Mga kabayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay muling nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong si Abante mga tambay. Ito pong si Boy Dila, na tinatawag na Boy Dila umano, si Pastor Abante, na hindi po nanalo ito. Mga kabayan, talo po ito nung nakarang halalan pero bigla pong nanalo mga kabayan. Nagpapasalamat po sila sa COMELEC. Ngayon po mga kabayan, tuluyan na pong ibinasura ang impeachment po ng tinatawag kong bangag at bongit ng kanyang ate. At dito po ay tuwan-tuwa po si Abante dahil wala naman daw pong ground of impeachment itong tinatawag na bangag ng kanyang ate. Pero mga kabayan, pagdating po sa Vice President ay napakarami daw pong ground of impeachment ng Vice President. Pero pagdating kay Bongit, wala mga kabayan. Ganyan po katindi ang pastor na hindi naman po nanalo sa halalan ay bigla pong nakaupo. Salamat COMELEC mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. At isunod po natin ang isa pa niyang interview pagdating naman po kay Vice President Sara Duterte. Wala na, hindi na madadala sa plenaryo. Dismiss na sa committee. Tama. They have been dismissed in the committee. So wala nang plenaryo. Ang hinihintay lang namin, yung impeachment laban kay Vice President Sara. I see. O so malinaw yon para sa inyo, kung binasura na. Binasura na yan ng Good as dead committee. Good as dead. Binasura ng committee. Good as dead yan. Yeah, okay. So ibig sabihin, Maaring the only thing that the plenary can do is we will submit to the plenary for a plenary vote. Ano? Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi na mananalo yan. Wala na. but It's good as dead. is this something that you have already expected, Kong? In-expect ko na yan noon pa eh. I mean, in fact, nung I was interviewed, sabi ko, hanggang Friday na lang yan. Ngayon nga, umabot pa nga ng Wednesday. Hanggang Friday na lang yan. That will not even prosper. Sapagkat nakikita ko, binabasa ko naman yung dalawang klaseng impeachment as I read the charges on the sufficiency in substance. Wala talaga eh. Yogi, wala. O, Chiki, wala talaga eh. Kahit anong gawin mo, wala eh. It's all hearsay. Yan. Wala raw po talagang impeachment na ground si Bongit na tinatawag na bangag. Puro daw po hearsay. Hearsay na mayroon pong anomalya ng korupsyon at pinayagan niya po na pirmahan ng isang damukal na insertion, mga allocable na mga congressman. Hearsay daw po yon. At hearsay din daw po na si Bongit ay gumagamit ng pulburon na hindi naman po hair follicle test. Hearsay po lahat yun mga kabayan. Kaya nga po yung sinasabi po natin lagi, may tamang panahon po sa mga tao na ito. Tamang panahon lang po ang iniintay natin. Kasi sa administrasyon pong ito, malabo po sa sabaw ng pusit na mangyari po na makuha po ng mga Pilipino, makuha po natin ang katarungan sa mga nagnakaw sa pera ng bayan. Never po natin makuha ang katarungan para po sa mga magnanakaw na maisukan nila at makulong ito. Malabo po sa sabaw ng pusit. Pagka ganitong klase po ang gobyerno na mismo ang nasa gobyerno ang talamak na talamak at sila ang may issue ng korupsyon. Ito naman po yung pahayag niya sa Vice President na dapat daw po talaga ang ma-impeach ay ang ating Vice President. Ayon po rito kay Pastor Abante. Ganyan po katindi itong pastor na ito. Pakinggan po natin. Pastor kaya nino ito? Nagtatanong lang. Ibang klase. Pakinggan na po natin mga kabayan. Pagdating sa Vice President, ay napakarami daw pong ebidensya. Yun na yun talagang binabantayan namin. Kasi maraming mga ebidensya eh. Joby, sa totoo lang, no? Nung kami nasa Quadcom o sa Tricom pa naman, marami na mga ebidensya against the Vice President. Na hindi niya naman sinagot yan because she did not want to take an oath to us. Di ba? Ininsulto pa niya ang Kongreso on that eh. That was an insult to the whole institution. Oo. Ngayon, meron pang
ebidensya na lumabas ngayon tungkol doon sa isang bodyguard niya, si Madriaga, na yun, pag-uusapan din niya. Napakarami talaga mga ebidensya pag-uusapan. Pero, kung si Maricel po uli ito, yun Yes, pong yes, sir. mga grounds na ginamit noong unang impeachment laban kay VP Sara, it's almost the same, hindi po ba? Dito rin sa naging batayan sa impeachment na ito. Maliban yun nga pong nabanggit ninyo kay Madriaga. So, ano yung magiging pagkakaiba nitong pangalawang attempt na ipa-impeach si VP Sara kumpara dun sa nauna? Well, kanina, binanggit ko din yung yung sinabi ni Senior Associate Justice Mavic Leonen, no? If you heard what I said. Na sabi ko, itong sinabi ni Mavic Leonen would be more applicable to the impeachment that is being tried against the president. Oo. Na, saan ba yung binanggit na yun? Na hinahanap ko dito nasa akin pa yung nabanggit ni Associate Justice Mavic Leonen, no? Na wag natin gagawing parang political exercise lang. Wag lang natin gagawin itong parang nag-a-accuse lamang tayo na walang kahihinatnan. And to me, that was actually more applicable to the impeachment complaint that were filed by the endorsers laban sa ating Pangulo. Wala talaga I mean, you look at all of the charges on the sufficiency in substance. I mean, it's all speculative, it's all hearsay. Oo. Walang personal knowledge, walang Yan po, inulit na po niya ulit. Yung sa Pangulo daw po, walang personal knowledge. Puro hearsay. Hearsay po sa kanila ngayon yan. Real talk. Sa panahon po ngayon, puro hearsay po sa kanila yan. Dahil pati po sila sangkot Sino po ba nakinabang nung pinirmahan ng GAA at naging batas? Sino po ba nakinabang doon sa napakaraming insertion at isang damukal na allocable? Sino po ba nakinabang? Ang mga Pilipino po ba? Di po ba sila nakinabang sa mga distrito nila? Katulad po ni Abante. Ito pong si Abante sa kanya pong 6th district po. Siya po representative po ng 6th district ng Manila. Billion po ang sinasabi po dyan sa Cabral Files. Nakakuha rin po siya ng insertion na mahigit billion. Billion po, mga bayan. Ilang billion ang nakuha niya. Paano niya i-impeach ang presidente? Paano nila i-impeach ang presidente? Lahat po ng ginawa ng presidente na pinirmahan niya yung GAA, lalong-lalo po yung 241 billion na naisingit doon sa GAA sa 2025. Mga kabayan, sino po nakinabang doon? Napakarami pong congressman, senador ang nakinabang po sa mahigit 3 taon pagbabudgeting na pinipirmahan po ni Bongit at ni Bangag. Mga kabayan, paano mo hindi ipagtatanggol? Paano mo hindi ipagtatanggol ang isang Pangulo na lahat kayo nakinabang? Real talk. Ang Pangulo lang po ba ang nakinabang sa massive syndicate na korupsyon umano na mahigit 3 taon? Siya lang po ba? Real talk, mga kabayan. Kung ang Pangulo lang po ang may issue ng korupsyon at sila po ay hindi nangurap at wala silang issue ng korupsyon at hindi po sila involved at nasasangkot sa korupsyon, sa tingin nyo, mga kabayan, hindi may impeach ang Pangulo. Kung itong mga politiko na ito, katulad nitong nagsasalita na ito, na wala siyang itinatago at wala siyang pinagtatakpan at hindi sila sangkot sa issue ng malawakang korupsyon at tanging opisina lang ng presidente ang may issue ng korupsyon, sa tingin nyo, palasyo lang ang nakinabang sa korupsyon at itong kongreso hindi? Sa tingin nyo, hindi iiyak yan, hindi yayaw-yaw yan, at hindi nila i-impeach ang Pangulo? Sige nga. Kaya po nagkakaganyan, nagkakaroon po ng kampi-kampi dahil nga po massive sindikato. Halos lahat po mga kaalyado umano ay nakinabang. Hindi naman po tayo tanga, bobo, gago. Ngayon, kung sasabihin po ni Abante
na wala raw po, hearsay daw po, at hindi pwedeng isangkot sa mga issue, lalong-lalo sa korupsyon, ang Pangulo. Napakalaki po ng issue ng korupsyon, trilyon, daan-daang bilyon. Sino po nagnakaw? Congressman. Pastor Abante, sino po nagnakaw? Kung hindi pala, ang Pangulo ang nagnakaw at sangkot sa pagnanakaw. Sino po nagnakaw? Si Kamanong? Di ang lumalabas po pala, kung hindi po sangkot sa pagnanakaw sa issue ng korupsyon ng Pangulo, lumalabas po pala ngayon, nasa Kongreso at nasa Senado lang ang mga magnanakaw ng trilyon at daan-daang bilyon at nasa DPWH at contractors. Yung po pala lumalabas ngayon, Congressman Abante. Kung palang wala kinalaman sa malawakang korupsyon ng Pangulo, lumalabas po pala. Ang mga magnanakaw po pala sa bansa ay mga congressman, mga senador, at DPWH at mga contractors. Sila-sila pala at kayo-kayo pala ang nagsabuatan. Hindi pala kasama ang Pangulo sa matinding korupsyon at hindi siya pwedeng ma-impeach. Ganun pala lalabas ngayon pag pinag-isipan mo at nilagyan mo ng logic. Absuelto sa issue ng korupsyon ng Pangulo kaya hindi pwedeng impeach Absuelto sa issue ng droga, kaya hindi pwedeng ma-impeach. Mga kababayan, kaya napakalinis po ng Pangulo. Ang napakarungis lang po ang institusyon ng Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives. Napakarungis pala. Dahil hahanapin mo yung trilyon Hahanapin ng taong bayan, daan-daang bilyon at yung mga proyektong nawala, naging ghost project ng mga flood control. Wala palang kinalaman dyan ng Pangulo. Ganun pala ang lumalabas. Kaya wala po silang nakikita na dapat ma-impeach si Bongit na tinatawag na bangag, mga kababayan. Wala. Puro hearsay lang daw po. Pero pagdating daw po sa Vice President, yung Vice President daw po ay napakarami daw pong ground of impeachment. Lalong-lalo raw po may bago na naman silang ebidensya. Natututukan si Madriaga yata, mga kababayan. Yung dati daw pong bodyguard na hindi na makilala ni Vice President. Ibang klase. At siyempre po, doon na naman po sila nagbase. Saan? Doon po, saan? Sa confidential fund na bawal po dahil may batas po na bawal mo pong kalkalin ang confidential fund dahil merong mga nganib, lalong-lalo po ang mga ginagawa pong pag-iimbestiga ng may hawak ng confidential fund. Pero sa mga taong ito, tanging sa Vice President lang po ang kakalkalin nila na confidential fund. Pero iiwasan po nila yung napakalinis na presidente na meron pong hawak na confidential fund na hindi bababa sa 4.5 billion. Dahil malinis po. Pag sinabi mo na corrupt ang confidential fund ng Pangulo, hearsay. Walang korupsyon yan. Ganyan po katindi. Pastor pa yan, mga tambay. Yan po ang pastor na hindi marunong magsinungaling, mga kababayan. Kaya nga po iniintay po natin si Cara David. Mga kababayan, si Cara David na lang po ang makapagsasabi na ito pong si congressman na biglang naging congressman, natalo na. Talo na siya, pero bigla pong nanalo sa COMELEC. Si Cara David na lang po ang makapagdidesisyon kung talagang itong si Pastor Abante ay napakalinis na politiko at walang bahid, anomalya at korupsyon, mga kababayan. Sila. Kaya lumalabas po rito, ang Vice President lang po ang corrupt. Vice President lang po. Kasi po, malaki takot nila Real talk. Takot po kasi sila sa Vice President na maging Pangulo. Takot po sila Kasi yari po sila. Alam po nila sa sarili nila yan. At alam din po ni Abante yan na delikado po sila. Lahat po na pinagtatakpan nila at naitatago pa nila, kasabwat ang mga media na ayaw ibunyag ang kanilang mga sekreto ng media. Bakit kaya? Nakapagtataka. Tanging Vice President lang po ang ang tinutumbok nila sa issue ng korupsyon. Pero ang mga congressman at si Bongit, absuelto. Mga kababayan. At absuelto rin po ang anak
si Sandro at absuelto rin po pala si Tambaluslos. Unbelievable. Napakalinis po ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. Mga congressman hindi pwedeng masangkot sa korupsyon. Nawawala ang pera ng taong bayan, mga kabayan, na hindi mo pwedeng hanapin sa kanila dahil kailangan matibay ang ebidensya mo, hindi hearsay. Pero sarado mga libro ng mga hayop na yan. Sarado po sa publiko ang mga libro ng mga hayop na yan, umano. Hindi po ba? Kaya nga po takot na takot po sila sa Vice President. Maiksi na po kasi ang panahon nila eh. Kaya kailangan po nilang madaliin. Kailangan nilang tapusin ang kanilang project. Ang project lang po nilang ginawa sa ating bansa. Mga kabayan, napakarami pong pera ang ginugugol po nila para lang po sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Kaya wala po tayong napapala sa ating buwis. Halos napupunta po sa politika, real talk. Kaya nga wala po silang malalaking proyekto. Puro po pasakit at paghihirap ang binigay po sa atin na mga salot na ito sa gobyerno umano sa ating bansa na sinasabing mga kapitapitagan daw po mga hindot. Pero nung sila po'y umupo at naglingkod, puro po politika, pagnanakaw ang issue at pagpapabagsak sa mga Duterte. Mag-aapat na taon na po nilang ginagawa yan. Mag-aapat na taon na po. Napakarami na po inubos pondo ng taong bayan. Kikilos po ba ang mga hayop na yan kung walang pondo yan para pabagsakin ng mga Duterte? Umano? Kikilos po ba yan? Sanay na sanay po sa pera ang mga hayop na yan, umano? Real talk. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, nakita po natin kung ano pong klase po na politika at mga congressman na meron po sa ating bansa, mga kabayan, pagdating po sa kasakiman, sa kapangyarihan at sa pera. Mga kababayan, sanay na po. Kahit sabihin mo na ikaw ay pastor, na may takot daw po sa Diyos, pero pagdating na po sa pera at politika, mga kabayan, alam nyo na po, kayo na po ang makakasagot kung anong klaseng tao itong congressman na ito. Natalo na, nanalo pa. Unbelievable. Only in the Philippines. Maraming salamat po mga tambay. At sa mga nakagusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po sa inyo mga kababayan. At shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at China, si Jesus Valdepena, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, yung lagi po natin ginagawa, tuloy-tuloy lang po tayong manalangin at magdasal na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At mailayo po tayong lahat, syempre po, sa anumang sakuna ay mailayo rin po tayo. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.